Napagkamalang unggoy kaya nabaril umano ng lalaking ito ang biktimang si John Felix Vicente ng Nabas Aklan. Nangyari ang insidente sa mabundok na bahagi ng barangay Tagururok, Nabas Aklan. Sa investigasyon ng pulisya, kinilala naman ang suspect na sina Anisito alias Cano Francisco at Bobby Colombres, pawang residente ng nabanggit na lugar. So meron tayong dalawang suspects kung saan nakilala natin na si Anisito Francisco Jr., 42 years old, single. Another one is si Bobby Colombres, Itupig, 47 years old. Lahat ay sa Nabas Aklan. Okay. Meron tayong biktima sa pangalan ni John Felix Vicente A. Bernabe. Isa siyang 22 years old, single, and resident ng barangay Tagarurok, Nabas Aklan. Sa salaysay ni Police Captain Monyen D. Joseph, ang hepe ng Nabas Police Station, lumalabas sa kanilang investigasyon na mag-aalas 10 raw ng umaga ay nagtungo ang biktimang si John Felix sa mabundok na bahagi ng barangay Tagururok para mag-ani ng mga pananim na gulay. So, kaninang mga 1 p.m., we were informed na may shooting incident sa barangay Tagururok. So, immediately, nag-conduct ng investigasyon ang ating investigador in the person of PSSG Alba, kung saan nalaman natin na 10 a.m. pa nangyari yung incident. Okay. So, yung statement naman ng ating victim is nandun siya para mag-harvest ng mga gulay niya. Habang abala nga ito sa pag-aani ng gulay, ay bigla umanong may narinig na putok ng baril at siya ang tinamaan sa ulo. Tapos, nung time na yun, nakarinig lang siya ng putok kung saan naramdaman niya na lang na parang may tumulo sa noo niya. Doon niya nakita na yun nga, dugo na. Nakita rin nito ang suspect na si Anisito na siyang may hawak ng 12-gauge homemade shotgun at pagkatapos ay iniabot nito sa kasama niya raw na si Bobby. Paglingon niya, nakita niya yung isang suspect na binibigay na sa isang suspect yung baril. So, yung nasurrender na firearm is a 12-gauge homemade shotgun. Ayon naman sa suspect na si Anisito, umakyat din siya sa nasabing lugar kasama ang kanyang bayaw na si Bobby upang mamaril ng unggoy na kanilang gagawing pulutan. Tabo kaya sir, pamaril kami sir. Tamo. Nag-hunting ka mo? Nag-hunting? Okay. Nag-hunting kami. Ginaan niyo na mo? Pulutan eh. Pulutan. Pulutan. Nag-umpisa daw ito is kaninang umaga nag-decide yung grupo ng ditong dalawang suspects na maghahunting ng mga unggoy. Habang naghahanap ng mapupulutan ay nakita nito ang mapulang buhok ni John Felix at sa kasamaang palad ay napagkamalan niya itong unggoy. Nakita daw nila as alleged yung biktima na parang nakasandal or nakatago sa puno, kung saan yung makikita lang is yung kulay pula na buhok. Ito, kung may makita, ang sarig na kon amo, sir. Siyempre, nang ulo lang nakita ko nga may tina nga pula. Kung kaya't inasinta niya ito at pinaputukan ng dalang homemade shotgun. Akala nila nga is unggoy, kaya pinaputukan ng suspect. Nabaril ko, imaw. Paman ako makita nga tao, imaw ano. Sarig ko ito na sapat. Nang lapitan ni Anisito ang kanyang tinamaan, ay labis itong nagulat dahil hindi pala unggoy kundi ang kanyang sariling pamangkin ang kanyang tinamaan sa ulo. So pagdalagan nimo palapit ito, nga haiguan mo imaw, isip nimo ay amok nagyapon na to konta. Di, nakita rin ako, naguman ko na ako nun mo. Pag baril na ako, bago na ako naman nakita nga tao, nagtindog ko tayo mau, nakilala na ako mga guman ko. Siin anang igo? Diyan, sir. Tapos? Diyan ko dayuwa lang. Nang nilapitan niya, parang nagulat din siya na pamangkin niya pala.
narinig din ng victim natin na nagsabi yung isang suspect na ay pamangkin ko pala ito. Sa tulong ni Bobby ay dali-dali nilang iniuwi umano si John Felix upang malapatan ng paunang lunas at kalaunan ay dinala nga sa Ibahay District Hospital. So pagkabarili mo nung na-realize ni mong tao ka dito, ano dinigay mo ba? Din boleh ka kay mau gin dako ko ay mau. Siyempre gumankon ko mau. Dinalagan mo. Gin dalagan ka dakon gin buligan ko mau. Ano man partisipasyon ni ano nga na imong kaibahan nga daywa ka mo gin priso makaron gin hold. Gin mau gin tawag ko lang nga buligan, nagbulig lang tayo mau nga. Nga kung bayawa tayo mau at labot. Layo tayo mau ay. Sa pihak timan nang ninggit lang ako sandang buligan ako kasi kilala ako ba nga gumankon ako nang nadisgrasya. Immediately, yung action taken din nilang dalawa is dinala ng suspect sa bahay nila and then pinadala din nila doon sa bahay ng biktima to inform the family nga na iyon na nga yung nangyari. So after that, yung victim dinala ng MDRR MO personnel sa Ibahay District Hospital. Nagtamo si John Felix ng sugat sa kanyang noo at gilid ng ulo. Kaya agad naman na inilipat ito sa Aklan Provincial Hospital. Based doon sa initial na medical examination sa kanya is may injury siya sa forehead and then dito sa gilid ng kanyang ulo. Ni-refer siya ngayon sa Dr. Rafael S. Tumbukon Memorial Hospital for subject for CT scan to determine yung kung may yung extent ng damage niya sa ulo. Nasa kustodiya naman ng Nabas Municipal Police Station ang mga suspect na sina Anisito at Bobby matapos na sumuko sa mga otoridad. Yung suspect naman sir, kumusta sila? Bali, dito sila ngayon under sa custody namin. Dalawa sila? Dalawa sila. Magkakandak sana kami ng hot pursuit operation for possible arrest sa mga suspect. Then, naka-receive kami ng information na they are willing yung mga suspect na mag-surrender. So, minutes later, nag-surrender yung dalawang suspect. At may yung armas na alleged na ginamit nila is kasama yon sa pag-surrender nila. Sa ngayon, nandito sila ngayon sa among kustodiya for subject for proper filing ng kaso. Sakaling magpatuloy sa pagsampa ng kaso, si John Felix ay maaring patawan ng frustrated murder o reckless imprudence ang mga suspect. Dalawa lang yung pinagpipilian natin dito, no, na case na pwedeng i-file. Isa yung frustrated murder or isa yung reckless imprudence. Kasi nga, parang sa statements is aksidente or parang napagkamalan na unggoy. So, sinasabi ko rin na hindi tayo kukuha ng punto dun sa statements ng mga suspects. Mas siguro mas pabor tayo dun sa statement na sinasabi ng ating biktima. Patuloy namang magsasagawa ng malalimang investigasyon ang Nabas Municipal Police Station sa nasabing insidente. We are not establishing na aksidente, but for now, we are conducting thorough investigation. Kung dito natin malalaman kung aksidente o purposely done yung pagkakabaril sa kanina. Samantala, humingi naman ng tawad si Anisito sa pamilya ni John Felix at iginiit nitong isang aksidente ang nangyari. Wala ko, hindi. Mga yun ako pasensya sa nila. So mamba ni mo aksidente at aksidente. Buwat ang inyo kinungod or may hindi bumatungod ko. Minsahim naman ni Police Captain D. Joseph sa mga residente ng Nabas, hindi natutulog ang mga kapulisan upang mabigyang hustisya ang mga krimeng nangyayari sa kanilang bayan. Yung gusto ko lang ipaabot sa ating mga Nabas noon is yung kapulisan is hindi natutulog para magbigyan ng justice yung mga krimen na nangyayari. So, nandito na yung mga investigador natin na pinamumunuan din ni Police Senior Master Sergeant Prado kung saan immediately they are conducting investigation at if possible, arrest the suspects. Ito ang PBB News Online.